Hi plant people, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So today guys ay magbibigay ako sa inyo ng update doon sa mga Purple Delight na propagate natin. Last na kumuha tayo ng cuttings doon sa ating mga Purple Delight. So ito na yun sila guys, yung mga leaf propagation na napalaki ko. So ayan. Ito tayo. So kanina nag-cut pala ako ng guys, so bali binalik ko lang siya kasi mayroon siyang stem rot dito banda. Ito yung crested ng ating Pred Ives. Ayan guys, so ang ganda ng pagka-crested ng ating Pred Ives. So air dry ko muna siya dito. Ito tinumba ng pusa yung kinatan ko ng ating luwela. So yung malaki kong luwela dito guys ay kinat ko. So tinumba na naman ang pusa. Ayan. And nanguha din ako ng mga propagation ng ating mga Laxiflora na nilagay ko dito. Kasi yung ibang mga Purple Delight na lipropa ko guys ay nasira nung kakaulan, namatay sila. Kagaya nito na stem rot. Ayan. Nasa stem rot sila guys kapag hindi sila sanay sa ROS, yung mga babies na propagation. Yung mga leaf propagation natin sa Purple Delight. Ganun yung nangyayari dito sa akin. Ayan, so dito, ito na guys yung ating mga last na propagate na mga Purple Delight galing guys sa cuttings, and then this one din guys is Super Balm to. Yan, nilagyan ko sila guys ng ng chicken manure. Ayan, tumaba sila lalo guys. So yan, so eto yung mga leaf propagation natin to. Yan na sila, lumalaki na sila, and nahaluan siya ng iba. Ayan, siguro nalaglagan dyan. Ayan, mayroong tumubo sa kanya na ibang leaves na napropa na din guys. So siguro nalaglag lang yan dyan. Ayan, Super Balm to guys. So ayan, ito mga Purple Delight, yung mga pink talaga, yung mga purple talaga yung mga leaves. Ayan. So ito yung cuttings na kinuha ko. Dalawa lang yung nilagay ko dyan kasi yung tinabi ko sa kanya ay mga lipropa na. Yan, tapos yung iba ay Super Balm na cuttings ito. Yan, so ito naman guys yung ito talaga yung pinakahuli. Ito yung yung una natin na i-propagate. Ayan siya. Tapos ito yung pinakahuli. Yung ibang kasamahan kasi nito guys na sa isang pot ay tinabi ko dun sa tinabi ko dun sa ROS. Yan, kasi inayos ko yun siya. So mayroong mga vacant. So gusto ko nga maging cluster. So ang ginawa ko, kinuha ko yung mga pinropagate ko from cuttings, yung sa isang pot na ganito. So yun yung tinabi ko sa kanila. So ito yung mga natira to guys. Ito yung nung pag-ayos ko kasi noon, ito hindi pa to stable. So nagkaroon pa lang siya ng roots, pero hindi ko pa siya nadidilig noon. Kaya hindi ko to ginalaw. Ayan. So ngayon, sobrang tangkad na niya guys. So yan, sobrang tangkad niya na guys. Yan. At ang ganda ng kulay nila kapag hindi sila masyadong nainitan ng sobra-sobra. Kasi kansin ko guys sa ating mga Purple Delight, kapag nainitan sila ng sobra, namumutla yung kulay nila. Hindi sila nagiging purple, kundi namumutla sila kapag sobrang init yung na-receive nila. Yun yung napapansin ko dun sa ating mga Purple Delight na nasa ROS. Kasi nga sila dun ay naka-direct sunlight talaga sila. Tapos, pag sobrang init, talagang natatamaan sila dun. Namumutla sila kapag sobrang init. Pero kapag hindi naman, tama lang yung init, pakulimlim, tapos umiinit. Napapansin ko guys, nag-iiba yung kulay nila, nagiging purple sila. Ayan, so, ito, din guys, yung propagation natin from cutting sa ating mga Super Balm. Ayan ito, pikinat ko kasi to guys, kasi yung mga pinakauna kong Super Balm ay lumiit talaga yung mga leaves. Tapos, di ba nasira pa sila ng pusa. Tapos, ang nangyari, ginawa ko, kinat ko na lang para magkaroon siya ng mga babies doon sa pinagkatan ko. So, ayan na guys, yung mga nakuha kong cutting sa kanila. Ayan, so dito ko siya nilagay para hindi siya mabugbog ng pusa. Ayan, kasi dito medyo tago-tago. So, medyo lumalaki na sila guys, and tumataba na din kasi nilagyan ko rin yan ng chicken manure. Ayan yung ating Super Balm. Ito guys pasok tayo sa loob. Hi! Ang dungis na. Ang dungis na. Kaya dito. Yan, dyan ka muna ha.
Diyan ka muna, sit ka muna dyan. Dungis ka na. So, papakita ko lang sa inyo guys yung mga super bomb natin dito, oh. Ito yung ating mga super bomb na tira-tira na lang ng kakadiskrasya ng pusa guys. So, ayan. Ito yung mga kinuhanan ko ng cuttings guys. So, yun yung pinakita ko sa inyo kanina. Ayan. Dito yun ang galing yung kinuha natin na cuttings. Ayan, ito parang magtutuhid sa tato. Ayan, so ayan, ito medyo tumataba na rin sila. Ayan yung pinagkatan ko guys. So yung iba hindi naging successful yung kinuhanan ko ng cuttings. So ito naman, ang nangyari dito, nasira ng pusa, naputol yung top niya. Tapos ayan, nagkaroon ng baby. So ngayon, nasira na naman niya yung top ng babies. Yun kasi guys, kapag may hinahabol yung pusa dito sa loob ng greenhouse, ito yung mga mabilis talagang matanggalan ng mga leaves. Tapos pag nakalmot talaga nila, nasusugat. Tapos laglag talaga lahat ng leaves guys. So ito din yung isa natin na super bomb. So medyo gumaganda na sila ngayon. Ayan pabuka na guys yung kanyang leaves. Kasi dati para siyang purple delight yung itsura ng kanyang leaves. So ngayon na siya, pabuka na siya. Ayan. Ito hindi to masyadong na disgrasya ng pusa. Pero meron din yan guys, pero hindi masyado kasi ayan ayan lang yung mga nagalaw ng pusa dyan guys, yung mga nandyan dito banda, pero hindi siya totally nakalbo. Ito lang yung nakalbo to, pero hindi yan lahat. Ito yung sobrang naapektuhan talaga guys, so ng kakaano ng pusa. Ayan kung mapapansin nyo, diba, puro laglag yung leaves niya, ayan. So, ginawa ko na lang guys, kasi yung dito tanggal yung mga leaves, dito mayroong leaves. Tinanggal ko na lang yung iba, at saka nilaglag ko dyan yung iba para ma-propagate natin sa leaves. Kasi ang pangit na niya guys tingnan, kasi dito kalbo, tapos yung sa baba may dahon, tapos mga matatanda na talaga yung dahon, yung mga ganito na Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko na lang para maano din tong baby niya dito sa ilalim, mainitan. Ayan meron kasing tumubo na baby sa ilalim. So, meron na din nabubuhay dyan ng mga liprop pa. Ito guys, so, di ko na yan sila ginagalaw. Hinahayaan ko na yan sila dyan. Ito din yung isa na pot na kinuhanan natin ng leaf propagation. Ayan, kung ito guys, hindi to nadidiskrasya ng pusa palagi. Siguro malalaki na talaga to. Kasi, ito palagi tong nakakalbo. Kaya medyo pangit yung tubo ng mga leaves nila kasi palagi yan guys nakakalbo. Kasi ito guys, kapag nadidisturbo yung tubo ng kanilang leaves, pumapangit sila. So, parang ito, pag nakalbo siya, diba nakalbo yan siya, so tutubuan naman siya, maliliit na naman, hindi na siya dire-diretso yung paglaki ng leaves niya. Parang ganito, diba, kapag ganito, hindi siya nadiskrasya yung dito banda sa pinaka-top niya, dire-diretso yung pag-grow ng kanyang leaves na malaki talaga. Yan, pero kapag nakalbo yan guys, tutubo yan, maliit na siya ulit. So ayan yung nakuha natin ng mga cuttings galing dito guys, so dito sa dalawang pot na to. So ayan na yung mga tinubo niya na babies. Ayan. So yan lang guys, share ko lang sa inyo yung mga na-propagate natin na mga purple delight and super bomb dito sa loob ng greenhouse. So ito kasi hindi ko pa to guys ina-ROS itong ating mga purple delight kasi gusto ko na silang i-ROS kasi stable na sila. Kaso lang guys, wala tayong mapaglagyan doon sa labas. So, papakita ko sa inyo yung purple delight natin sa labas. So, ayan guys, yung itsura ng ating mga purple delight dito sa ROS. Ayan, kanina umambon-ambon kaya ganyan sila Ayan, pero ngayon, medyo makulimlim pero may konting araw. Ayan, kaya naman basa sila kasi umambon-ambon. Ayan siya. So ito yung nadisgrasya guys ng pusa. So yun yung sinasabi ko sa inyo guys. So diba sugat-sugat kasi pag nakalmot nila tas naglalaglagan na. Ayan diba? Sobrang tataba nito kasi meron tong chicken manure. So nilagyan ko yan sila ng chicken manure. So same dito guys. So diba na-flex ko na to sa inyo guys. Pero grabe yung kulay ni talaga nila ngayon guys. Kasi ngayon ay hindi masyadong mainit yung natatanggap nila, hindi yung sobra-sobra talaga kagaya dati, 'di ba? Kapag pinakita ko to sa inyo dati ay maputla kasi yung guys, yung nare-receive nila ditong sunlight ay sobrang sakit, sobrang init, as in nakalantad sila dito sa araw. So ngayon naman kasi guys ay hindi gaanong mainit kaya ganyan yung kulay nila na gaano sila nagpo-purple na talaga sila. Tapos pa dito guys kapag gabi and mahangin dito ngayon guys kapag umaga. Ayan. So, ito naman yung ating variegated,
Ayan, medyo nag-okay na guys yung ano, yung isang naglagas yung leaves. Ayan, di ko alam kung bakit naglagas yung leaves niyan. Pero okay naman siya. Na, nag-ano na din naman guys. So, nag-grow na din naman yung natira niyang leaves sa top. So, eto. Sana maging visible na yung kanyang variegation. Kasi nawala talaga to guys nung pinasok natin sa greenhouse. Ayan, buti na nga lang guys. Ito ay hindi nalaglag na naman dito. Kasi ito, nalaglag to na po. Sa tingnan nyo nangyari. Oh, ayan oh. Diyan siya nalaglag. Ayan oh. Medyo ano pa nga yung nalaglagan niya. So, yan guys, yung itsura ng ating mga purple delight kapag hindi po sila masyadong nakaka-receive ng sobrang init. So, tama lang yung kapag tama lang yung nare-receive nilang init, ay talaga namang nagiging purple talaga sila. Tapos, pag malamig din guys sa location nyo. So, dito kasi guys, sobrang lamig dito kapag gabi ngayong December. Ayan. And then, hindi sila masyadong nainitan ng sobra-sobra ngayon. Kasi palaging kumukulimlim. So, yan yung resulta ng init tsaka lamig kapag gabi. O, tingnan nyo guys. Lalo na to guys, sa pot na to. Grabe yung ganda talaga nito guys. Ayan o. Ang daming babies na lumabas dun sa mga pinagkata natin. Kaso yung iba guys nakakalbo o. Kasi nga siguro na ano din sila sa ulan-ulan. Ayan. Kasi ang tagal din ito nakaano ng ulan. Ayan o. Ito sobrang cute. Ayan. So, yan lang guys ang ma-share ko sa inyo today. Yan. So, maraming salamat po sa inyong panunood at maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating channel. Ayan. Maraming salamat guys. And see you on my next vlog guys. Happy gardening everyone. Bye-bye guys. Bye-bye.